Isa lang yung anak niya, oh. Nangagat pa. Sapang. Bumili ng mga itim. Pang divorce ito mga kasing ko. Pang divorce. Ayan, galit na galit, oh. Masungit. Kaya sumakipag-iwalay eh. Ayun, oh. Baka mamaya props lang ito. Pag naglugon, eh checker din. Pag naglugon, eh blow bar din. Yari tayo. So yung mga kasing ko, napakalaki na ng gastos natin dahil nga sa patuka, yung buwan-buwan natin na patuka eh dumagdag. Eh dating 1.5 ang ginagastos natin sa patuka, ngayon nasa mga 2.5 na mga kasing ko. Alam niyo kung bakit? Eh dahil sa sobrang dami natin ng, hindi sa alaga eh, sobrang dami nating young bird. Dahil nga pag may mga inakay eh sobrang lakas nilang kumain. Siyempre hindi naman natin sila pwedeng tipirin dahil nagsusubo sila ng mga inakay ng mga kasing ko. Kaya kailangan laging healthy. Yung vitamins nila, patuka, dinadagdagan mga kasing ko. Imbis na umaga, hapon, eh minsan nagdadagdag pa ako ng tanghali ang patuka nila para naman yung mga anak ay lalaking malusog tsaka healthy mga kasing ko, para hindi ba mabansot. Ang problema, lumaki gastos natin. Yung sabi pabili pa tayo kalapate eh napupunta sa patuka lalo mga kasing ko. Gusto yung makita dahil pati lovebirds natin eh nagsipisaan na. Gastos. Ayan, dami na nating mga young bird. Kaya napakalakas sa patuka. Ito, nang itlog na naman, oh. Kakasibong na naman yan. Ayan, oh, halos lahat silipin natin muna kung ano may mga young bird dito. Bakit malakas sila sa palakain ngayon. Itong ating mga lovebirds. Ayun, oh. Yun, may mga anak na. Sige, yun, oh. Dalawa. Dito, silipin natin. Silipin natin na halos yung iba. Ay, ito mga kasing ko, wala pa to. Ito. Ay, may anak ko. Mga kasing ko. Ang cute. Kali nakadalawa lang siya. Silipin natin yung iba dahil sobrang lakas sa patuka. Pag may mga inakay, doble gastos. Mga kasing ko, yan o, may mga anak na rin. Ayan, mga kasing ko, may mga anak na. May itlog pa, nag second clutch na yata. Lalian lilit pa lang na anak niya eh, may mga itlog na naman. Silipin natin banda dito. So, halos may mga anak yung mga itlog natin eh, laki na oh. Ito mga ringneck natin ang walang itlog. Nahirap i-breed. Pero ito kasi kayo meron na, nandun. Basta ayoko siyang silipin dahil maarte ito pag sinisilip. Hindi na pinipisa yung mga anak. Dito halos may mga anak, kaya kailangan sulit na sulit ang kanilang pakain. Ito may itlog pa lang mga kasing ko. Dito naman sa kakatail natin eh nag-i-start na rin sila mag-breed dahil oh laki na pala oh. Isa lang yung kanyang anak eh, mga kasing ko oh. Iiyak to parang dinosaur. Isa lang yung anak niya oh. Nangagat pa. Sapang. Isa ang anak nitong kakatail natin. Itong mga albino eh baka may itlog na. Hindi muna natin gagalawin dahil baka mabulabog yung babae. Dito sa isang pares eh alam ko may anak ito eh. Yun, dalawa, lalaki na. Healthy. Ang technique dyan mga kasing ko, kapag nakapagpapisa tayo ng mga kakatail na tulad nito, eh wag nyong lilinisin yung mga dumi-dumi. Kasi napansin ko kapag nililinis natin eh humihinto silang mag-breed. Pero yan, pag medyo malaki na yan, mag-iitlog na naman ito mga kasing ko. Dire-diretso yan, basta wag nyong lilinisin. Pag gusto nyo mag-break eh linisin nyo yung pugad mga kasing ko. Ganun lang yun. Dito naman sa isang pair natin dahil nag-start na sila mag-breed, ayun, may mga itlog, di pa napipisa. Ito naman eh mukhang may itlog na yun, pumapasok na kasi yung babae eh. Lalaki na lang nakikita ko minsan papalitan sila pag ganun baka may itlog na. Si kakatail kasi liwasan sila mag-itlog, meron silang oras, hindi tulad sa mga ganito eh babae lang ang halos naglilimlim. Dito naman sa isang ano natin, ito hindi pa nasilip kung may itlog ba kayo. Pasilip nga ay may itlog na rin mga kasing ko. Hindi natin istorbohin dahil hindi natin alam kung masensitive sila o masiselan.
dito sa ating African. Tignan natin. Kaya pala sumobra na sa lakas kumain ng mga ito dahil may mga inakay na pala. Ay, may itlog na rin. Tingnan natin. Yun, wala silang pugad, wala silang salay. Kailangan malagyan natin ng malunggay para hindi magsakang yung mga anak. O, kalapati natin, may itlog. May itlog, mapipisa na naman yan. Kaya pag may mga inakay, sus, sobrang lakas sa patuka. Kasi ito yung kalapati, silipin natin. Oh, lalaki na ng ating mga pangkasal. Kasi mga gusto magpakasal, meron tayong mga pure white na racing. May sing-sing pa yan, ha? Ngayon, pag ayaw nyo naman ng magpakasal, kung hindi na kayo nagkakasundo ng asawa nyo, pwede na kayong bumili ng mga itim. Pang-divorce ito, mga singko, pang-divorce. Ayan, galit na galit, masungit. Kaya, sumakipag-iwalay, ayun, Ayan, sige, tignan nyo naman, nagdilisik yung mga mata. Kaya, pag ngayon, kung gusto nyo na magparinig sa mga asawa nyo, gusto nyo makipag-iwalay, regalayan nyo ng ganito itim. Sabihin nyo, gusto nyo makipag-divorce. Ngayon, yung mga mag-jowa, yan ang bilhin nyo puti. Diba? Oh, yan, pakasal. Meron na sila isang anak. Itong ating of color, may itlog. Kaso malikot yung lalaki, kaya huwag na natin silipin. Ito, nakita yung si Pelentot, ang lalaki ng anak. Ilang araw na lang, mga 3 days na lang to, pwede na natin hiwalay. Ganda ng anak niya, Grisel nga. Griseles. Ayun. Yung isa mo na mana dito sa nanay, checker. Walang puti. Puro checker. Tapos Grisel. Kaya ang lalakas kumain. Halos doble yung pabigay natin. May umaga, may tanghali, may hapon. Dahil nga nagsusubo para hindi malaspag yung magulang. Ngayon, ito yung isang pair natin na ordinary ang kulay pero rare ang nilabas. Silipin natin ko dahil ito na, subaybayan nyo na to. Ngayon pakikita ko dahil lumabas na talaga yung kulay nila. Silipin natin. Ito na sila, kung makikita nyo, napakaganda ng kulay. Ayan gumanda na lalo dahil nga nagbuo na yung balahibo nila. Lalo siguro pag naglugon ito. Ayan, ang ganda na nila ko. Off color ang kulay ng mga young bird natin. Pero ang magulang, checkered lang. Buba na isa. Sa lumipad. Ito ka muna, buba na rin. Ito mga kasing ko, nestmate siya. Nagparehas silang opal. Ayun Ito naman, para siyang blue bar. Pero opal pa rin. Ayun Hindi tulad nitong isa, checkered siya na opal. Ayun Yung lahat sila merong may shade siya na pula. Kahit ito, pag nakita mo siya parang blue bar pero may shade siya na pula. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ang ganda. Hintayin natin hanggang sa lumaki. Hanggang sa maglugon. Titignan natin kung magbabago yung kulay. Baka mamaya props lang ito. Pag naglugon, checker din. Pag naglugon, blue bar din yan. Pero ang ganda niya. Tingin ko sana hindi na magbabago. Yan yung mga ibon natin, mga kasing lulupin. Kaya hindi natin sila pinapabayaan sa patuka. Kailangan laging puno. Ang gusto kong itanong mga kasingko, kung bakit nagkaganito yung ating mga young bird. Ano kaya sa tingin nyo, kung sino kaya ang may dugo doon sa kanilang dalawa? Huwag yung hulaan. Alam niyo sa expert. Kasi yung iba sinasabi nila, malakas daw ang dugo ng lalaki. Yung iba naman, malakas daw ang dugo ng babae. I-comment nyo nga mga kasingko, baka meron kayong mga experience kung sinong mas malakas talaga ang dugo. Kung yung cock o yung hen. Kaya hindi ko ma-trace kasi kung wala naman silang lahing of color, parehas mga blue check ang mga parents, pero bakit nagto-throwback ng ganito? Ang gaganda mga kasingko. Tsaka ang lilinis, ang gaganda ng markings. Naging rare pa. Ang lupet, Janloy blue check na. Naging rare color, mga kasingko. Ang galing! Ang galing! Pero kung nandito lang si John Lloyd, mga kasingko, alam na alam niyang ipaliwanag sa akin to. Lahat ng tungkol sa mga kalapate, kasama yan. Yung genetics yan. Ayan kung bakit nagkaganyan yung mga magulang nito kasi graduate ng pigeon genetics yun. Ngayon ko lang nalaman yan Ano yan? Galing yan sa pigeon genetics.